Ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, emosyonal kagabi. Dihang gipasakay na ang kanhi Pangulo sa eroplano paingon sa The Hague sa the Netherlands, human giaresto kagahapon. Liboan sab ka mga supporter ni FPRRD misalmot sa peace rally sa managlahing lugar sa Mindanao agig pagsuporta sa kanhi Pangulo. Tanang Police Regional Office naka-heightened alert sa gipaabot nga mga lihok protesta human sa pag-aaresto ug pagdala kang FPRRD sa The Hague sa the Netherlands. Anaa sa 250 ka magbanay na makwit gumikan sa presensya sa mga armadong grupo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Anaa sa 15 ka gambalay gipang sunog sab. Usa ka barangay kapitan sa Davao City mipaklaro nga wala siya gidakop human migawas ang iyang mugshot online. Mga kabataang Davaoenyo gipasulay sa paggamit sa bag-ong makina sa COMELEC nga gamiton sa eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nahimong emosyonal ang mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City dihang gipasakay na ang kanhi Pangulo sa jet paingon sa The Hague sa the Netherlands aron atubangon ang reklamong crimes against humanity batok kaniya. Ani report ni John D. Esteban. Sa Facebook Live ni retired Police General Fillmore Escobal, makita nga gipasakay sa Gulfstream G550 jet si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay City kagabi, paingon sa The Hague sa the Netherlands. Sa video, gieskortan siya ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Makita sab nga sabay niyang nagboard sa eroplano si kanhi Executive Secretary Salvador Medaldea. Alas 11:03 sa gabi milupad ang eroplano paingon sa The Hague aron atubangon ang reklamong crimes against humanity. Pinasikat sa warrant, matud pa gikan sa International Criminal Court o ICC. Gikan Manila mitugpa ang eroplano sa Dubai. Diretso kini sa Rotterdam Airport sa Netherlands base sa flight plan sa flightradar24.com. Ang mga taga-suporta sa kanhi presidente sa Davao City wala mapungan nga makahilak dihang nakitang misakay sa jet si FPRRD paingon The Hague. Nagparehag sab ang mga motorista sa ilang suporta alang kang FPRRD pinaagi sa pagbusina. Silang tanan dungan nga nagdagkot og kandila alang sa kanhi Pangulo ug dungang nagampo sa iyang kaluwasan. Una pa man ini, nahimong tensyonado ang mga eksena. Gibarugan sa kampo ni FPRRD nga walay legal nga basihan ang pag-aresto kaniya. Sa Instagram video ni Kitty Duterte, wala matud pagikonsidera ang health condition sa iyang amahan ug gipamugos nga ipasakay kini sa eroplano ug dili pa isulti kung asa kini dalhon. Hard way. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa pay grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Hard way. Nag-request sab ang pamilya ni FPRRD nga idala siya sa ospital apan nagbagahi si General Torre. 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Sumala ni Vice President Sara Duterte pinaagi sa usa ka official statement pag-atake sa soberenya sa nasod ang pag-aresto sa iyang amahan. Gihikawan matud pa kini sa iyang katungod. Gitawag niya kining insulto sa dignidad sa nasod. Dili matud pa kini hustisya kun dili pangdaog-daog ug panglutos. Sa ambush interview, miingon ang bise nga iyahang gisuwayang makita sa personal ang amahan apan wala siya gipasulod. Sayop matud pa ang proseso sa arrest warrant kay dapat daw sa local court kini gidala. Wala matud pa legal nga basehan ang pag-turnover sa iyang amahan sa ICC. Gipasidad-an na sab daw niya ang iyahang inahan nga basin siya ang isunod. I don't know what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because
mukhang matatalo sila sa midterm elections. Sa Facebook post ni Davao City Mayor Baste Duterte gitawag usab niyang kidnapping ang gihimo sa iyang amahan. Sabtang gibarugan ni Pangulong Bongbong Marcos nga gisunod sa gobyerno ang tanang legal nga proseso kalabot sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure, the very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sumala sa Pangulo, gisilbi sa Philippine National Police ang arrest warrant sa kanhi Pangulo tungod na sab sa hangyo sa International Criminal Police Organization o Interpol. Lakip matod pa kini sa obligasyon sa Pilipinas isip miyembro sa Interpol. Gipaklaro sa Pangulo nga walay labot ang politika o eleksyon ang pagkaaresto sa kanhi Pangulo. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Janty Esteban, 1 Mindanao. Libuan sab ka mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang nagtapok sa managlahing lugar sa Mindanao aron magpahigayon og peace rally. Kini human giaresto sa otoridad ang kanhi Pangulo kagahapon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang kadaghan sa tawo kinsa supporters ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte nga misalmot sa gipaygayong peace rally sa City Plaza sa Cotabato City pasado alas 8 kagabi. Apan una niini ang maong aktibidad gisugdan sa usa ka unity walk gikan sa Parang Road to Magallanes Road hangtod sa City Plaza. Gibana-bana ang gisalmutan kini sa 4,000 ka mga supporter nga nagpakita sa ilang suporta alang sa kanhi Pangulo kinsa giaresto sa otoridad gumikan sa arrest warrant kalabot crimes against humanity sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands. Gani isip pagpakita sab sa uban sa ilang kasubo, dunay pipila kanila ang nagsunog pa og mga hulagway nga posibleng may kalabutan sa kasamtangang administrasyon. Sumala sa Cotabato City Police, giorganisa matud pa ang maong peace rally sa Cotabato City Vloggers ug ubang community members. Busa, nagpaugot gayon sila og seguridad sa maong lugar. Biglaan lang po ito. Nag-umpisa yung rally. After Tarawih po, yung breaking of fasting. Sa General Santos City, gatusan sab ang mitambong alang sa gipahigayong prayer rally isip suporta kang kanhi Presidente Duterte. Sagad kanila, nagsuot og itom nga sinina samtang naggunit og karatulang, "We stand firm with FPRRD." Ito ang boses ng Pilipino. Ito ang nasa loob ng mga puso ng mga Pilipino na galit sa ginagawa ng administrasyon ito. Atol sa mong prayer rally, doon na sa gikan sa tribong Blaan ang nagpaambit sa ilang suporta. That I will pray for you. Laban lang ka. Kailangan din ang kanila. We love you so much from the Lumad Jensen. Gatusan sab ka mga supporter ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang nagtapok sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa hapon adlawng Martes. Matud ni Councilor Girly Balaba, gibabaga nila ang daw unlawful arrest nga gihimo batok sa kanhi Pangulo. Ngano man ni daog man siya kay kita ituo sa iyahang plataporma on his war on drugs. Nganong karon inyo man gibali naman hinuon ang storya. Pipila ka mga Cagayanon sab ang nagpakita silang suporta atol sa panagtapok. Kay murag dili gyud mi kauyon sa ilang gibuhat karon sa ato ang ex-president. Murag lahi na jud, murag unsa na ni Marshall na ni. Grabe kasakit ang gibuhat ni Marcos. Dapat lumayas na siya. Kay si Duterte marami na dagang kayong nahimo diyan sa tibok Pilipinas. Dili lang isa og duha, dili ko maihap ang kaayuhan na gibuhat niya sa tibok Pilipinas. Dapat na lumayas na mga Marcos. Ang mga Marcos na yan mapamilya. Doon na sa candlelighting nga gihimo. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Humana pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kagahapon, nagkadaiya ang gipaygayon nga mga rally agi pagsuporta sa kanhi Pangulo.
Busa nagpatuman ang Philippine National Police og heightened alert status sa tanang kapulisan sa nasod. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, lakip sa naka-heightened alert ang Police Regional Office 11 tungod sa mga gilauman nga rally ug protesta human ang pagkadakop kay kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang mibiyahe na sab si Vice President Sara Duterte kaganihang buntag padulong sa Netherlands kung asa gilauman sab nung dalon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga nibiyahe sukad pa kagabi. Duterte! Kini atong panagtapog karon kagabion dili ningon nga nagpaluyo nga politiko o si bisan kinsa kundi dunay mga tao nga nagpakabana gumikan kay nakita ang mao nga kahimtang karon sa atong nasod nga grabe na kayo ang pagdaog-daog sa kasamtangan nga administrasyon sa atong kanhi nga presidente nga atong higugma pag-ayo nga si Tatay Digong. Kini ang gikasang prayer rally Martes sa gabi gawa sa Tagum City Historical and Cultural Center. Human gidakop si Pangulong Rodrigo Duterte dihang gisilbi ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Giparayag sa mga Tagumenyo ang ilang suporta sa kanhi Pangulo. Una ang prayer rally, dungang nagtuyok ang mga rider sa nagunang kadalanan. Sa Digo City sa Davao del Sur. Nanggawa sab sa kadalanan ang mga Digosenyo, samtang nagtuyok-tuyok ang mga motorista sa mga kadalanan ug walay undang ang pagbusina, agig pagpakita sab og suporta sa kanhi Pangulo. Sumala sa Police Regional Office 11, ubay-ubay ang ilang na-monitor nga mga peace rally kagahapong adlaw hangtod na gabi. Hinoon, nagmalinawon man ang maong mga aktibidad. Anda matud pa ang kapulisan nga mohatag og area security o galing dunay mga rally. Ang whole Davao region naka-heightened alert. So on standby kung naamang galing mga deployment kay nag-expect me na ay mga paghimuong rally sa mga different area sa whole Davao region. Sa gipagulang pahayag sa Office of the Vice President, may biyahe paingon sa Amsterdam sa the Netherlands kaganihang alas 7:40 sa buntag si VP Sara Duterte. Una na gibutyag ni VP Sara kagabi nga moapas siya sa the Netherlands kung asa gidala sa gobyerno sa Pilipinas ang iyang amahan. Sa latest post sa anak sa kanhi Pangulo nga si Veronica o mas iladong si Kitty, naka-video call niini ang kanhi Pangulo diin sulod sa sobra 8 ka oras matud pa nga biyahe gikan Manila paingon og Dubai. Sandwich lang matud pa ang nakaon sa dating Pangulo. Samtang kaganihang buntag lang sab, nag-file og petition for habeas corpus si Kitty. Pinaagi ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa Supreme Court. Hangyo ni Kitty sa Korte Suprema nga manduan ang gobyerno sa Pilipinas nga ipapauli ang iyang amahan. Sumala ni Attorney Panelo usa sa ground sa petisyon nga dili mamahimong basihan sa pag-aresto o pagpriso kay kanhi Pangulong Duterte ang ICC warrant tungod walay jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sumala ni Senator Bongo alauna sa hapon, anaa pa sa Dubai ang kanhi Pangulo kauban si kanhi Executive Secretary Attorney Salvador Medialdea. Miabot ang gisakyan ni eroplano alas 8:03 sa buntag alang sa usa ka layover. Una mo biyahe na sa padulong sa the Netherlands. Sara, sa pahayag ipagula karong hapon lang sa Supreme Court spokesperson sumala pa nga walay TRO nga gipagula ang korte tungod pakyas matud pa ang petitioners nga maka-establish og klaro og unmistakable nga katungod alang sa immediate nga issuance sa TRO. Hinuon sumala sa korte nga na-receive nila ang writ for habeas corpus gi-file sa mga anak sa kanhi Pangulo nga si Davao City Mayor Sebastian Duterte o Veronica Duterte. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makoba nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Pipila ka kalalakinan ang nakuhaan og video nga nagrambol. Una pa man ang peace rally sa mga Duterte supporter sa Cotabato City kagabi. Sa video, makita kining kalalakinan nga nagdinaganay ug dunay pipila nga nagsinumbagay.
Nahitabo matud pa kini sa usa ka lugar sa Cotabato City kagabi. Gani mikatag sa social media nga kini tungod matud pa dunay misagit og BBM atol sa peace rally sa supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa City Plaza hinungdan nga gikulata. Apan giklaro sa uploader sa maong video kinsa mihangyo nga dili na panganlan nga ang maong video kuha una ang peace rally. Dili sab gumikan sa pagkulata matud pa sa usa ka BBM supporter. Inay, duna kunoy nag-amok sa maong lugar nga gusto magsinumpagay og nanglabay pa og tubig samtang nagpahigayon og tarawih o breaking of fast prayer. Wala pa'y report kung dunay angol sa hitabo. Matod sa Cotabato City Police, hapsay kuno ang nahitabong peace rally o walay rumble sub nga na-report sa mismong City Plaza. Padayon ang ilang investigasyon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tungod sa pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, dunay mga nabalaka sa epekto niini sa ekonomiya sa nasod ug sa katawhang Pilipino. Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa usa ka political analyst nga posibleng moresulta sa political instability ang pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte nga makaapekto sa ekonomiya ug katawhang Pilipino. Ang Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter duna sa pahayag kalabot niini. Atong sayron. Sumala sa usa ka political analyst, dako matud pa ang negatibong epekto sa nasod nunot sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte. Kumugrabe pa ang sitwasyon, mupaingon daw kini sa political instability nga makaapekto sa ekonomiya sa nasod ug ang mag-antos ang katawhan. Meron tayong nakikitang political instability. Ang sunod dyan, of course, automatic would be economic instability. Naririnig na tayo, no, na since very anxious na itong mga foreign investors, no, very jittery, no, kasi nga medyo hindi na sila sure, no, how this administration will perform, no, given itong mga challenges that we're facing right now. No, pag lumalabas yung mga foreign investors na yan, mga foreign companies na yan, yung result niyan would be on mawawalan ng mga trabaho, di ba? Taas pa yung ating inflation. So yan, another problem, no, would be on poverty. Tataas din, no, yung ating crime index. Ang pag-surrender matud pa kang FPRRD sa ICC nagpasabot nga pag-surrender sab daw sa soberenya sa nasod. Ug daw giangkon na sa administrasyon nga napakyas na ang justice system sa Pilipinas. Parang yun yung iniisip ng administration that's only one person, no? Isang tao lang naman yung sinurrender natin. No, but no. Isang tao yung sinurrender kahapon, but the effect is jurisdictional conditions, no, that we allow an external entity na makialam dito sa ating domestic affairs is if, no, lalo kung ICC, if there is already a failure, no, ng justice system. Dapat daw ang korte sa Pilipinas ang muhukom kung i-extradite o isurrender si Duterte sa foreign entity. Ug dili dapat daw ang PNP o ang presidente. Bakit hindi nilang ginawa after election para medyo mas tahimik, no? Hindi tayo magkakagulo. May yung sinasabi ng presidente na hindi ito tungkol sa election. Medyo yun we don't agree with that. Circumstances kasi nung nangyari kahapon would probably make a conclusion na these are politically motivated. No? Chill lang tayo. Let us not resort to lawless violence. Again, no, let's not give the president a reason to declare martial law. Samtang sa statement sa Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter, kung diin miyembro si FPRRD, mingon kini nga ilawom sa Rome Statute. Mangilabot lang ang ICC kung ang usa ka estado o nasod wa nay gahom nga mo prosecute og krimen. Nag-withdraw na matud pa ang Pilipinas sa ICC niadtong March 17, 2019. Pasabot, dili na kini miyembro ug wala na nahilakip sa unsa mang obligasyon sa ICC. Sumala sa IBP Davao Chapter, ibutang nga nahimo ang krimen. Una kita nag-withdraw sa ICC.
Ang unsamang attempt usuway nga ipatuman ang mando magdepende daw sa kooperasyon sa mga ICC state parties. Ang PNP dapat daw duty-bound aron sundon ang konstitusyon ug unahon ang interes sa katawhang Pilipino. Ang unsamang lakang sa ICC issued warrant dapat istriktong mutuman sa mga balaod sa Pilipinas aron masiguro ang soberenya ug mapanalipdan ang katungod sa katawhan. Ilaha matud pang girespeto ang international legal mechanism apan ilang gibarugan nga ang ICC dili makapatuman sa hingpit sa obligasyon niini sa non-member state ug dili dapat gamiton aron baliwalaon ang Philippine legal system. Nanawagan sab kini sa administrasyon nga ipatigbabaw ang national sovereignty sa nasod samtang giluso ang hustisya subay sa atong konstitusyon. Sara ni baguhay lang nagpagula no og pahayag ang Supreme Court ug matud pa wala pay temporary restraining order alang kang kanhi presidente Rodrigo Duterte ug kang senador Bato de la Rosa. Sumala sa Supreme Court pakyas matud pa ang petitioner nga ma-establish ang klaro ug unmistakable right alang sa immediate issuance sa TRO alang sa kanhi presidente ug sa senador, pero sumala sa Supreme Court nga pwede pa mukomento ang respondent sa petition alang sa TRO sulod sa 10 ka adlaw. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban. Kapin 200 ka magbanay ang namakwit gumikan sa presensya sa mga armadong grupo sa usa ka barangay sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Kapin 15 ka mga gambalay sab sa maong lugar ang gipangsunog matud pa sa maong grupo lakip ang balay sa kapitan. Ani report ni Efren Mamak. Dala ang mga inatimang hayop sama sa baka o kalabaw ug mga gamit sa balay. Hinay-hinay nga namakwit kining pipila ka magbanay gikan sa barangay Malingaw sa lungsod sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nga nagsugod pa niadtong Sabado sa hapon. Matud sa LGU sa Sharif Agwak, muabot sa 250 ka magbanay ang mibakwit padulong sa mga luwas nga lugar sa maong lungsod. Epekto matud pa kini sa presensya sa dili pa masutang ihap sa armadong grupo sa maong barangay. Mayroon pong insidente ng paglikas ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Sharif Agwak dahil may namatang mga armadong grupo na siyang resulta ng paglisan ng mga tao doon sa nasabing barangay, particular ang barangay Malingaw. Dunasab matud pay pagpamusil ang nahitabo, lakip na ang pagpangsunog og mga gambalay nga gibana-bana ang moabot na sa 15 ka mga istruktura ang nahitabo Lunes sa hapon. Nagkaroon ng putukan, then in the afternoon naman ay nangyari na yung panununog. Kasama ang bahay ng punong barangay, ng barangay Malingaw, at pati na rin ang barangay hall, health station, at purok ng BIPAT. Hinuon wala pay natalang dunay na angol sa insidente. Hugot nga seguridad ang gipatuman karon sa maong lungsod. Sasagawa na ng investigasyon ng ating kapulisan para matukoy kung sino ang may kagagawa ng panununog nito. Still under control po rin ang barangay Malingaw. May naka-station na roon na mga tropa ng 33rd RB at SWAT mula sa PNP. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka pasahero sa bus ang nasamdaan human nabanggaan sa gisakyang bus ang usa ka truck sa National Highway sa Polomolok South, Cotabato. Mga kargang manok sa maong truck naggatag sa kalsada. Ani ang report ni Efren Mamak. Goy ka, absent po tayo no? Nag-iyahay na sa paggawas gikan sa mga crate kini mga manok human kini nagkatag sa National Highway sa barangay Siluway 8, Polomolok South, Cotabato pasado 1:00 sa hapon adlawng Lunes. Mga karga diay kini sa delivery truck nga nabanggaan sa nagsunod nga pampasahirong bus. Sa kakusog sa impact, nabalintong gayud ang maong truck ug guba sab kaayo ang unahang bahin sa maong bus. Swerteng luwas ang 28 anyos nga lalaking driver sa maong truck, lakip na ang 52 anyos nga lalaking driver sa maong bus. Apan, samdan ang usa ka 28 anyos nga babae kinsa usa sa pipila ka mga pasahero sa maong bus. Hinuon anana kini sa luwas nga kahimtang human mapatambalan. Matud sa Polomolok Municipal Police, gilatas sa truck ug bus ang susamang direksyon kung asa naguna ang truck ug nagsunod ang bus. Apan, kalit matud pa nga miliko pawala sa usa ka intersection sa maong lugar ang truck ug didto na kini nabanggaan sa bus. Nag-try to maneuver left yung truck going to this said agricultural operation to supposedly to deliver yung
kanyang karga na mga manok. At yung bus natin is masyadong malapit ata sa puwitan. That's why hindi niya na kaya ni mamaneuver yung sasakyan niya at nabangga yung tail part ng truck, which resulted sa pagkatumba ng truck. Dugang sa kapulisan nga saysay sa driver sa bus. Una ang insidente, mupadulong unta patuo ang bus aron dili unta mabangga sa truck. Apan, doon na daw kini masugatan nga tricycle. Busag ipilit na lang daw niini nga mabanggaan ang truck alang sa kaluwasan matud pa sa mga sakay sa mong tricycle. Ana sa 35,000 pesos ang initial nga estimated damage sa mong truck, gawas pa sa kantidad sa mga manok nga nahipos ra sa mga personahe gikan sa usa ka agricultural corporation nga deliveran unta niini. Mo kantidad sab sa 45,000 pesos ang danyo sa mong bus. Padayon pa ang settlement sa duha ka kampo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang driver sa truck ug bus. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka balay sa Cagayan de Oro City ug usa ka balay nga kanhidaang ospital ang gilamoy sa kalayo sa Kibaway, Bukidnon. Ani ang report ni James Paulo Yap. Paspas nga gilamoy sa kalayo kining usa ka gambalay sa barangay 23 sa Cagayan de Oro City pasado alas 11 sa buntag adlaw Domingo. Sa video makita ang nagdilaab nga kalayo samtang hinay-hinay nga ginakaon ang mga tindahan sa atubangang bahin sa maong gambalay. Gisaka sa ikatulong alarma ang sunog tungod gama lang sa light materials ang maong balay nga nasunog lakip ang mga kasikbit nga balay. Nasa'y 11 ka kwarto and then nasa'y upat pud ka stall sa mga tindahan. Totally damaged gid siya considering ang area, light materials gid ang tanan. Faulty electrical wiring ang usa sa mga ginatutukan sa kabomberuhan nga hinungdan sa sunog. Hinuon walay natalang samdan sa maong sunog kun asa 900,000 pesos ang natala nga danyos. Sa Kibawi, Bukidnon, ug daw ang parte sa usa ka balay nga kanhing ospital. Human kini gilamoy sa kalayo Domingo sa udto. Paspas nga girespondihan sa kabomberuhan ang sunog, nga gisaka pa sa ikaduhang alarma. Mitabang nasab sa pagpalong sa kalayo ang kabomberuhan gikan sa kasikbit nga mga munisipyo. Hinuon walay natala nga nasamdan sa insidente. Sumala sa kabomberuhan, gipanag-iyahan ang maong balay sa tag-iya sa maong ospital nga miundang na sa ilang operasyon duha ka tuig na milabay. Nagbilin kini og kapin 900,000 pesos nga danyos. Kung naman kaya atong nabantayan sa itong panimalay, nag-fluctuating na ang kurente o kung magsaksak magkita sa itong appliances din nakita na ito na kusog na kang spark kana ato na ipasusi sa competent electrician. No? Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mga millennial ug Generation Z o Gen Z ang dunay pinakadakong porsyento sa ihap sa mga botante sa Tibok Nasod karong umaabot nga eleksyon. Busa gawa sa mga barangay, nagapahigayon sabog voter education para sa automated counting machine o ACM demonstration ang COMELEC sa mga eskwelahan alang sa kabataan. Ari ang report ni Argil Relator. Feeds automated counting machine o ACM o gi-check ang resulta. Aktual kini na experience sa kabataang mitambong sa gipahigayon nga voter education and ACM demonstration sa COMELEC 11 sa Pakig-Alayon sa usa ka tulungaan sa Davao City. Not only that it will well equip us with knowledge on the upcoming election, but also for us to be a voter with knowledge and a voter who's literate enough to choose leaders who are eligible for such position. Para makabalo taon sa proseso sa election, then makabalo po tag ka ng unsa nato pagboto, makapili tag tarong na mga kandidato. Sa kabahin sa COMELEC, kinahanglang maedukar ang kabataan labot sa mga proseso sa eleksyon. Labi na karong nagakatag ang misinformation sa social media. Tabang kayo ni siya because they will understand their role as especially first-time voters sila, since kamo man ang kanang murag ubay-ubay nga part sa population, no? Yun nga, yung vote natin is a great equalizer. Una ka na, gipalaw man sabang ilang kahibalo labot sa pagpili og mga kandidato. Beyond popularity, there is a supply problem of good candidates more than demands. My point is that we are putting so much stress
to our voters. Sa datos sa GMA News Research, millennial o kadtong gipanganak gikan 1981 hangtod sa 1996, nag-edad 29 hangtod 44 anyos ang pinakadaghan nga botante sa 2025 midterm elections nga moabot sa sobra 23 million. Gisundan kini sa Gen Z o kadtong gipanganak niadtong 1997 hangtod sa 2007 o nag-edad og 18 hangtod 28 anyos nga anaa sa 18.3 million voters. Dayon ang Gen X nga gipanganak sa tuig 1965 hangtod 1980 nga anaa karon sa 45 hangtod sa 60 anyos nga naa sa at least 15.5 million voters. Ug ang senior citizens nga gipanganak gikan 1965 nga anaa sa 14.4 million ka mga botante. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Wala matod pa na itabong pag-aresto sa usa ka kapitan sa barangay sa Davao City. Sukuhay sa mikatag sa social media nga gikuhaan kini og mugshot. Human giingong gisilbihan siya og warrant of arrest. Ani ang report ni Argil Relator. Gipaklaro ni Kapitan Robert Olan-Olan sa barangay 76-A sa Davao City nga wala siya gidakop. Kinihuman ni gawas ang iyang mugshot sa social media. Sumala ni Olan-Olan, nakadawat siya og impormasyon nga duna matud pay gipagula nga arrest warrant batok kaniya ang korte sa kasong usurpation of authority. Human iyang gipanalipdan ang mga residente nga target sa demolition sa Ecoland. Na-demolition nga nahitabo nga akong gipasipay, akong gipugnan, ako ayaw. Asa inyo ang court order? Asa ang inyo ang permit for demolish? Wala na ikapakita. Isyuhan ako sila og cease and desist order para at least may stop. Dihang nakumpirma sa korte nga duna gayoy arrest warrant. Gilayon kininiyang giasikaso, pinaagi sa pagpiyansa. Wala ko gidakop, no? Wala ko gidakop. Wala ko na arrest. Never ka na arrest ko. Okay. Karon akong process. Pag mag-process, okay na, may tawag ang polis. I-invite to nila sa opisina para procedure nga i-kuhan ang katong ako ang warrant of arrest. Question pa na ako dito kay nakabutang itong arrested. No? Butang itong arrested. Pero ako'y mahimo because na ako sa ilang territory. Sumala sa kapitan, sa police station na matud pa siya gikuhaan og mugshot nga mao'y nikatag sa social media. Sa iyang pagsusi kung nganong mikatag kini, wala matud pa masayod ang Ecoland Police Station. Sanglit gisumita na nila ang report ngadto sa PRO 11. Dugang sa kapitan, pagpangharas matud pa ang tumong kung nganong gipakatag sa social media nga gidakop siya aron siya pakaulawan. Labi na karong panahon sa eleksyon nga ilado siyang taga-suporta sa mga Duterte, di nang iyang gihawirang barangay ang usa ka pinakadako sa syudad. Ginakuhaan pa og pahayag ang Davao City Police Office ug ang PRO 11 labot niini. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Mao kato moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.